Kinabukasan, inutusan ni Mang Rigor si Javier na mangolekta ng mga herbal dahil naubusan na siya ng reserba. Tumalima naman si Javier at nagpunta na ito sa gubat. Ilang oras ang lumipas, habang nangunguha si Javier ng mga halamang gamot ay napansin niya sa Betilda na mag-isang naglalakad sa kakahuyan, kung saan dire-diretso itong naglalakad papunta sa batis. Sinundan niya ito hanggang sa huminto si Betilda sabay naupo sa isang bato sa may gilid ng batis. Bahagyang na-curious si Javier sa ginagawa ng matanda sa lugar, kaya tiniktikan niya ito. Nagtago kaagad siya sa isang puno ng ipil-ipil at pinanood ang gagawin ng matanda. Maya-maya, nagulat na lang si Javier nang makarinig siya ng tunog ng mga pilantik mula kay Betilda. Medyo naguguluhan si Javier sa nangyayari, kaya ginamit niya ang kakayahan upang bumagal ang oras. Mabilis na nilaw ang mga mata ni Javier pero laking gulat niya nang makita niya ang eksaktong paghuli ni Betilda sa isang bangaw mula sa water lily gamit ang mahabang dila. Dahil dito, naibagsak ni Javier ang basket niya at napatakbo palayo sa takot. Nakakita na ako ng kakaibang mga sakit sa aking panahon. Marahil ay may kakaiba siyang karamdaman. Anong kulay nito? Tanong ni Mang Rigor nang dumating sa bahay si Javier. Medyo kupas ang kulay, sagot ng binata. Anong kulay? Tanong ulit ng matanda. Kulay lila. Mahaba siya, parang... Kinuha ni Javier ang mahabang patpat mula sa lamesa. Ganito siya kahaba. Paglilinaw ni Javier. Sa tansya niya, nasa 20 inches ang haba nito. Kung gayon, di ito isang karaniwang sakit lang. Saad ni Mang Rigor. Tumango si Javier. Tama, ito ay mahika. May isang uri ng misteryosong nilalang ang nakapasok sa sambahayan ni Haring Burtok. Pero paano ito nangyari? Pagtataka pa ni Javier. Hindi ko rin alam. Ngunit mas mainam kung malalaman natin ito agad. Tugon naman ng matandang manggagamot, kaya napaisip ng malalim si Javier. Dahil dito, napagpasyahan ng dalawa na subaybayan si Betilda at alamin ang sikreto nito. Bagaman delikado, porsigido silang tuklasin ang misteryosong itinatago ni Betilda at pigilan ito sa masamang balak nito. Hindi mapalagay ang sarili ni Mang Rigor sa lihim na sikreto ni Betilda, kung ano ang tunay na anyo nito at kung saan ito nanggaling. Kaya nagpasya siyang mag-imbestiga pagkatapos ng kanyang mga natuklasan kay Javier. Medyo masama rin ang kutob niya kay Betilda sa una pa lang nilang pagkikita dahil maligalig ito kumilos at nakapagtatakang hindi man lang ito napapansin ni Haring Burtok. Siguro ay dahil matagal nang naninilbihan sa kanila bilang katulong si Betilda at magaling itong magkunwari sa kanyang sarili kaya wala silang kaalam-alam sa hiwagang itinatago ni Betilda. Napatago si Mang Rigor mula sa isang pader ng club nang lumabas ang isang katulong mula sa silid ni na Amanda, ngunit iniwang nakabukas ang pinto. Dumaan ang katulong sa koridor kaya malayang nakapasok si Mang Rigor sa loob ng kwarto ni na Amanda. Pagkapasok ni Mang Rigor ay dali-dali niyang tsinek ang isang aparador sa dulo ng silid. Wala siyang nakitang kahinahinalang bagay kaya nagtungo siya sa tabi ng kama ni Amanda. Napansin niya ang isang maliit na kahon sa misitang salamin. Binuksan niya ito at bigo siyang makakita ng ebidensya. Sunod na pinuntahan ni Mang Rigor ang isang estante sa tabi ng bintana. Nakadikit ito sa dingding kaya sinilip niya ang mga laman nito pero bigo rin siya. Pagkasara ni Mang Rigor ng mga drawer ay di sinasadyang mahagip na mga mata niya ang isang bagay na nakaipit sa ilalim ng kama. Nilapitan niya ito sabay hinugot sa ilalim ng foam ang isang maliit na kantina na may lamang pixie dust. Bumuhos ang malabuhanging laman nito sa sahig ngunit biglang nakarinig ng mga yabag si Mang Rigor. Kaya ibinalik niya agad ang kantina at umaktong kakapasok lang niya sa loob. Pumwesto siya sa gilid ng kama.
Pumasok si Betilda na gulat na makita si Mang Rigor sa loob ng silid. May tutulong ba ako sa'yo? Seryosong tanong ni Betilda sabay sinara ang pinto. Ano? Di agad makasagot si Mang Rigor. May kailangan ka siguro. Ganun ba? Dagdag pa ni Betilda. Tumayo ito sa likod ng pinto. Gusto ko lang tanungin kung gusto ni Prinsesa Amanda ng pabango. Isang kaaya-ayang pabango marahil. Saad ni Mang Rigor. Yan ay isang napakasamang dahilan sa tingin ko. Makahulugang sabi ni Betilda. Talaga? Kinakabahan na si Mang Rigor. Mukhang timbog na yata siya ni Betilda. Hindi mo ako maluloko kahit isang minuto. Hinahanap mo ako, ano? Wika ni Betilda na ikinataka naman ni Mang Rigor. Akala niya ay nabuko na siya ng masamang nilalang na ito. Ano? Parang hindi naman? Saad ng manggagamot. Ngumiti naman si Betilda. Naiintindihan ko. Ayos lang. Lumapit kay Mang Rigor si Betilda, sabay hinawakan ito sa mukha. Umiwas naman si Mang Rigor at lumayo kay Betilda. Kinikilabutan siya ng bahagya. Sa tingin ko, dapat na akong umalis. Paalam ni Mang Rigor ngunit hinawakan siya ni Betilda sa kamay at tumitig ito ng seryoso sa kanya. Hindi pa babalik si Amanda kaya naisip ko, bakit hindi tayo gumawa ng matamis na pabango ng magkasama? Mungkahi ni Betilda habang nangaakit itong humiga sa kama. Binukan nito ang mga hita sa higaan at binilad kay Mang Rigor. Napapikit na lang ang manggagamot sa pandidiri. Nagtataasan ang kanyang mga balahibo at pakiramdam niya ay umikot ang bituka niya. Halos masuka na si Mang Rigor at parang kinilabutan ng sobra. Dahil dito, hindi na nakatiis pa si Mang Rigor. Dinilat niya ang mga mata sabay dali-daling kumaripas palabas ng kwarto ni Amanda at iniwang nagtataka si Betilda sa kama. Malagintong buhangin? Gulat ni Javier na makauwing ligtas si Mang Rigor at di tuluyang naakit ng nilalang. Kinikilabutan pa rin ito hanggang ngayon sa tagpo nila ni Betilda. Walang duda, si Betilda ay isang palaka. Ito ay maaaring ipaliwanag ng isang bagay o dalawa. Pero nakakasiguro ako may isang kahinaan ng mga nilalang na ito. At iyon ay madali lang silang maakit sa isang maginoong tao. Paliwanag pa ni Mang Rigor. Anong gusto mong sabihin? Taka ni Javier. Si Betilda ay nagpakita ng isang tiyak na interes sa akin. Sagot ni Mang Rigor. Gusto ka niya? Tumango ang manggagamot. Naku, nakakadiri. Lalo na kung iisiping hinahalikan ka niya. Biro pa ni Javier. Tumigil ka na sa imahinasyon mong yan. Di ka nakakatuwa. Halos masuka si Mang Rigor. Javier, makinig ka. Ang palakang ito ay maaaring tagapaglingkod ng mga sidhe. Para sa kanila, marahil napakahalaga ni Amanda. Kaya pinili nila itong punlaan. Sa tingin ko si Amanda ay maaaring kasama sa isang pagsubok. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Pagsubok? Para saan? Takauli ni Javier. Tinitirhan siya ng 2 diwata mula pa noong sanggol pa siya. Simptomas nito ang kakulitan, maligalig, lampa at di kaaya-ayang ngasal. Mahabang paliwanag ng manggagamot. At walang ideya si Amanda na nasa loob niya ang bagay na ito? Tumango si Mang Rigor. At pagdating ng panahon, siya ay angkinin nito ng buo. Dagdag pa ng matanda. Sa tingin mo, ito na ang oras para sa kanila? Seryosong tanong ni Javier. Ang sidya ay nabubuhay ng higit sa 1,000 taon. Sila ay mga nilalang na matyaga. Maaaring nilikha nila ang pagbabagong ito dahil alam nila na isang araw ay haharapin ni Haring Bortok at Haring Argo ang
pagkakaisa sa pamamagitan ng kasal. Iyon ang magbibigay sa mga sidhi ng isang bagay na gusto nila ng higit sa anuman. Pahayag ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Javier. Isang rey ng sidhi. Sambit ng binata. Samantala, kasalukuyang pinagsisilbihan ni Michelle ang pamilyang Mondragon sa isang hapunan. Pinupunan niya ng alak ang mga ito. Ama, may isang maselang bagay na nais ko sanang talakayin sa inyo. Wika ni Jericho. Ang iyong panukala. Magaling. Dapat tayong magkagulo. Gusto ng mga babae ang ganoong bagay, di ba, Raya? Tumawa lang si Raya. Wala akong ideya, bagaman natutuwa ko marinig ang balita. Saad pa ni Raya sa ama. Mas lalo akong kinikilig. Napapitik pa ng mga daliri si Haring Argo sa labis na tuwa sa pag-aakalang iniisip na rin ni Prinsipe Jericho ang kasal nila ni Prinsesa Amanda. Isang napakagandang babae. Komento pa ni Prinsesa Raya. Hindi nakatiis si Michelle na mapasulyap kay Prinsipe Jericho na tahimik lang habang nag-uusap sina Raya at Argo. Dapat lang, bagay sa kanya ang magandang asawa. Sang-ayon ni Haring Argo. Tila nabingi na si Jericho sa mga sinasabi ng dalawa kaya hindi na ito nakatiis at sumabat na sa usapan. Hindi namin ito gagawin. Hindi para sa akin ang kasal na ito. Gayunpaman, Ama, sinubukan kong kilalanin si Amanda ng lubusan pero wala akong maramdaman sa kanya. Inaamin ko na isa siyang kahangahangang babae. Ngunit hindi ako maaaring magpakasal sa isang taong hindi ko naman mahal. Mahabang pahayag ni Prinsipe Jericho. Kaya mo at magagawa mo. Kalmadong sabi ni Haring Argo. Tumingin si Jericho kay Michelle ngunit umiwas ito ng tingin sa kanya. Tila galit. Di naman ito nakaligtas sa pansin ni Raya at nahuli niya sila sa ganoong tagpo. Napaisip siya ng malalim at medyo napangiti. Sa kabilang dako, pinagmamasdan ni Javier mula sa siwang dingding si Prinsesa Amanda habang ito ay umiiyak sa kanyang pagtulog. Nagwisik ng pixie dust si Betilda sa mukha ni Amanda habang sinusubukang pakalmahin ng alaga. Maya-maya pa ay lumitaw ang sidhe sa mukha ni Amanda na ikinagulat ni Javier. Kamuntika na siyang mabuwal mula sa kinatutungtungan niyang lamesa. Bahagyang na-slide ang lamesa ngunit nakakapit kaagad si Javier sa siwang ng dingding kaya hindi siya tuluyang nahulog. Gayunpaman, hindi niya napigilang malaglag ang mga florera na nakalapag lang sa lamesa. Lumikha ito ng ingay sa labas kaya nataranta si Javier. Bumaba siya sa lamesa at dali-daling umalis, ngunit nahuli ni Matilda ang figura niya habang tumatakbo siya paliko sa pasilyo. Tama ka, kawawang babae. Di nakakagulat na mayroon siyang problema sa tiyan. Madalas umutot o dumighay. Dapat nating mapalayas kung ano man ang nakakulong sa katawan niya. Kailangan rin itong malaman ng hari. Sumbong ni Javier sa tiyuhin na nagsusulat sa may desk. Hinihingal siyang nakauwi sa bahay. Javier, si Borto kay isa sa pinakamahal na kaibigan ni Argo. Ang pag-akusa sa kanya ng pagkakaroon ng sidhe para sa anak na babae at isang palakang yaya ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Wika ni Mang Rigor. Ngunit gusto ni Argo na ikasal si Jericho sa babaeng yun. Saad ni Javier. Napaisip naman ng matanda at napatigil ito sa pagsusulat. Kung gayon, wala na tayong masyadong oras. Kailangan natin maghanap ng isang orasyon para mapilit ang diwata na lumabas sa loob ni Prinsesa Amanda. Wika pa ni Mang Rigor. Ngunit wala ako gaanong alam tungkol sa kapangyarihan ng sidhi. Sambit ni Javier. Kung ganon, kailangan natin itong pag-aralan. Inabot ni Mang Rigor kay Javier isang makapal na libro. Inaral nilang mabuti ang mga bagay tungkol sa kakayahan ng mga sidhe.
ang mga kaya nitong gawin ng siyang pinagtuunan nila ng pansin. Naghanap sila ng mga pangontra, dasal at orasyon sa naturang libro. Kinabukasan, pinagmamasdan ni Raya sina Javier at Jericho na naglalakad sa main square mula sa bintana. Napatingin ito sandali kay Michelle habang abala ang dalaga sa pag-aayos ng kanyang kama. Napangiti siya at muling ibinalik ni Raya ang tingin sa bintana. Alam mo, hindi ko rin gugustuhin na malagay ako sa posisyon ni Jericho. Sambit ni Raya. Anong ibig mong sabihin? Taka ni Michelle habang nakaharap pa rin sa bintana si Raya. Pinilit na magpakasal sa isang taong labag sa kanyang kalooban. Sagot ni Prinsesa Raya. Hindi naman siya siguro papayag kung nararamdaman niya yun. Saad ni Michelle. Alam ko mahirap paniwalaan, ngunit maaaring wala siyang pagpipilian. Kahit na hindi ito ang gusto niya. Kahit na ang puso niya ay pag-aari ng iba. Kahit na ganoon din ang nararamdaman niya. Michelle, sobrang tagal na natin magkakilala. Nakikita ko sa mga mata mo. Gusto mo siya, hindi ba? Pahayag ni Raya nang lumapit siya kay Michelle. Hindi, napaka-imposible niyan. Tanggi ng dalaga. Ngunit ramdam ni Raya na kabado na si Michelle. Ramdam niyang may gusto ito sa kapatid niya. Kahit ayaw man nitong aminin ay nababasa niya ito sa mga mata ni Michelle. Pero gusto ka niya. Sundot pa ni Prinsesa Raya. Natigilan naman si Michelle. Wala rin itong patutunguhan. Anang ng dalaga. Gusto kong isipin na posible ito. Ngunit hindi mababago ni Jericho ang 200 taong tradisyon kahit gaano niya pa kagustong baguhin ito. Tugon naman ni Raya. Alam ko. Tahimik na umalis si Michelle dala ang mga labahan. Napangisi tuloy si Raya. Pagkatapos ihatid ni Javier sa kwarto si Jericho ay umuwi siya kaagad sa bahay para tulungan ng tiyuhin sa paghahanap ng solusyon sa sitwasyong kinakaharap ni Prinsesa Amanda. Naghalungkat sina Javier at Mang Rigor ng iba pang mga libro. Nilapag nila ito lahat sa mesa. Sa tingin ko sasabog na ang utak ko dito. Parang luluwa na ang aking mga mata sa pagbabasa. Tiniklop ni Javier ang isang libro. Ngayon, mukhang may nakita na ako. Wika naman ni Mang Rigor. Tiningnan ito ni Javier. Sa palagay mo, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa iba? Tanong ni Javier. Ito ang huli nating tiningnan. At ayon sa sinaunang batas ng lumang relihiyon, dapat itong magbigay ng sagot. Sagot ng matanda. Na ano? Tanong ulit ni Javier. Merong isang gayuma na nilikha noon pa man ng mga alipores na mangkukulam na si Meridor, na kung ako ay tama ay pipilitin na palabasin ang diwata sa loob ng katawan na pinasukan nito. Bahagyang pinilig ni Mang Rigor ang ulo. Wala akong ideya kung paano ito gagawin at wala rin ako maisip kung ano mga sangkap nito. Patuloy pa ng matanda. Napabuntong hininga si Javier. Parang nawalan na rin siya ng pag-asang makaisip ng magandang paraan. Kung tuluyan silang mabigo dito ay matatapon sa wala ang lahat ng pinaghirapan ni Javier. At isang sidhina ang mamumuno sa kaharian ng Terabeda sa hinaharap. Binuksan ni Jericho ang pintuan nang may kumatok sa labas ng kwarto niya. Pero laking gulat niya nang sumalubong ang mukha ni Michelle na nakatayo sa labas. Michelle, sambit ni Jericho. Nahihiyang tumingin ng dalaga sa kanya. Pasensya na. Alam kong hindi dapat ako nagpunta dito. Ani ni Michelle. Lumakad si Jericho papunta sa bintana habang nakasunod si Michelle. Sumandig sa pader ng naka-close arm si Jericho. Tumayo si Michelle sa may sala. Lahat tayo nag-uusap tungkol sa kasal ninyo ni Amanda. Alam kong sinabi mo na hindi ito ang gusto mo. Ngunit alam ko rin na hindi mo palagi nakukuha ang gusto mo. Alam na alam ko yan. Panimula ni Michelle. Ganun na ba talaga ako kabaliw sa gusto kong mangyari?
Tanong ni Jericho. Oo, Jericho. Sa pananaw ng sino man, bukod sa iyo at sa akin, ito ay ganap na nakakabaliw. Direktang tugon ni Michelle. Masaya ako sa kabaliwang ito. Mas mainam kaysa sa pagiging miserable. Tura ni Jericho. Natawa naman ng dalaga. Hindi ko naisip na gagawin kanyang miserable. May mabuti siyang puso. Seryosong sabi ni Michelle. Gaya mo. Segunda naman ni Jericho. Alam natin pareho na hindi tayo pwede, Jericho. Maluhaluhang sabi ni Michelle. Pero kung gagawin ko, kung pakakasalan ko siya, anong gagawin mo? Seryosong tanong ni Jericho kay Michelle. Halatang pinipigilan lang ng prinsipe na bumuhos ang emosyon niya. Noorin kitang namumuno bilang hari na nararapat sa Terabeda. Iyon ang dapat. Tugon ni Michelle. Hindi na tuloy napigilan ni Jericho na bumuhos ang mabigat niyang damdamin. Tumulo ang mga luha niya sa mga mata habang nahihiyang nakayuko si Michelle sa harapan niya. Mukhang sumuko na nga si Michelle. Mas pinili na lang itong magpaubaya kaysa guluhin ang buhay ni Jericho. Mas iniisip niya pa ang kapakanan ng Terabeda kaysa pakinggan ang sinisigaw ng kanyang puso. Hinayaan niyang mapunta sa magandang kinabukasan ng kaharian kaysa pairalin niya ang damdamin. Akala pa ni Michelle ay mararating ang magandang samahan nila ng prinsipe, subalit nagkamali siya. Binuhos ni Jericho ang bigat ng dibdib niya habang nakayuko si Michelle na umiiyak din. Pakiramdam ni Jericho ay halos di siya makahinga sa sobrang kirot ng puso niya. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito. Yung tipong sugatan na nga, talo pa siya sa laban. Ano na ang resulta? Nakabuka na ba ng pangontra? Masama ang pakiramdam dito. Bulong ni Javier nang pumasok ito sa konseho. Ang mga alipores na meridor ang masamang mangkukulam na nakilala ko. Masyado silang malikhain tungkol sa paggawa ng mga bagay-bagay. Biro pa ni Mang Rigor. Tio, umayos ka! Saway ni Javier. Ginagawa ko na ito. Ngunit kailangan nating hanapin ang talulot ng bulaklak ng gumamela. Ang mga ito ay mas mabisa kaysa sa isang 4 na dahon ng rosa. Seryosong wika ni Mang Rigor. Napatingin sila sa pinto nang itinulak ni Petilda si Amanda sa papasok patungo sa trono kung saan naghihintay si Jericho. Nahihiyang naglalakad si Amanda palapit kay Jericho na nakasuot ng magarbong roba habang seryosong nakatingin sa kanya. Nang makalapit si Amanda ay nagbigay na kaagad ng talumpati si Jericho sa harap ni Amanda. Ikinararangal kong tumayo sa harap mo mula sa piling ng ating mahal na kaibigan, Haring Bortok, at ng kanyang napakagandang anak na babae, si Amanda. Ang mga tao sa kahariang ito ay mahal na mahal ko. Ang lugar na ito ay ang aking buhay. Sana balang araw ay magpatuloy pa ang mabuting gawain at maging lugar ng kapayapaan at kasaganahan ng lupain ng Terabeda. Mahabang wika ni Jericho. Nagpalakpakan naman ang mga bisita sa tuwa. Taos-puso kong sinasabi na ikaw, Prinsesa Amanda, ay makibahagi sa pangarap kong ito. Sa pag-iisip na ito. Lumuhod si Jericho sa harap ni Prinsesa Amanda. Nais kong hilingin sa iyo na gawin mo sa akin ang karangalan bilang aking asawa. Patuloy ni Jericho. Napangiti sina Haring Bortok at Argo. Natigilan naman si Amanda. Hindi siya makapagsalita sa gulat nang ayain siyang magpakasal ni Jericho kahit na alam niyang ito ay labag sa kanyang kalooban. Tahimik lang si Michelle sa tabi sabay pasimpleng umiti kay Jericho sa naging desisyon nito. Ilang sandali ang nakalipas, nagtitimpla na ng potion si Mang Rigor mula sa experimental equipment sa lamesa nang pumasok si Javier sa bahay. Nakuha ko na! Hawak ni Javier ang isang bugkos ng bulaklak ng gumamela. Sigurado ka nang galing ito sa presko at luntiang lupain? Tanong pa ni Mang Rigor.
Sa gitna ng presko at luntian na lupain, gaya ng sinabi mo. Sagot ni Javier na balot ng putik ang katawan. Para itong pulubi sa dungis ng kanyang itsura. Maganda ang ginawa mo. Aayusin ito ang mga bagay-bagay. Sana bago ang kasal bukas ay mapainom natin ito kay Amanda. Wika naman ni Mang Rigor. Kinuha nito ang gunting at ginupit ang petals ng bulaklak. Nilagay niya ito sa loob ng malaking tube na pinapakuluan niya sa ilalim ng mga kandilang puti at itim. Masasaktan ba siya kapag umalis sa kanya ang diwata? Tanong pa ni Javier. Mararamdaman niya ang sakit, pero hindi niya maaalala ang nangyari. Magbabago ang buhay niya kapag nagawa natin ito. Hindi niya siguro alam kung gaano kalaki ang problemang idinulot ng CD sa kanya. Paliwanag ni Mang Rigor habang patuloy niyang niluluto ang petal sa malaking tube na pagmamay-ari noon ng mambabarang na si Kulas. Kinuha niya ang modernong kagamitan pang medisina upang mapadali ang trabaho niya sa paggawa ng mga bagong gamot. Susubukan niyang gumawa ng isang gayuma upang mapaalis ang sidhing matagal nang nakatira sa katawan ni Amanda. Pagsapit ng takip silim, naisipang magpunta sa lawa ng Avalon si Betilda. Nakipagkita ito sa isa sa mga matatandang sidhe upang ipaalam ang tungkol sa binatang si Javier dahil sa pagkakadiskubre nito sa sikretong matagal nang itinatago ni Prinsesa Amanda. Oh, Panginoon ko! Patawad pero natatakot ako na baka mayroon tayong problema. Maaaring mali ako, ngunit alam mo kung paano nangyayari ang mga di maipaliwanag na mga bagay. Wika ni Betilda habang kaharap niya ang isang matandang sidhe. Mabalasik ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Sabihin mo sa akin! Galit na sabi ng sidhe. Ang nanglilingkod na batang lalaki na si Javier. Mukhang alam na niya na si Amanda ay parte ng isang pagsubok. Pahayag ni Betilda. At ano ang magagawa ng isang batang naglilingkod? Sambit ng sidhe. Siya ang nagsisilbing lingkod ni Jericho. At malamang sasabihin niya ang tungkol sa bagay na kanyang nakita. Hindi ako makakasiguro sa kanyang pananahimik. Tugon ni Betilda. Alam mo ba kung gaano kami katagal naghintay para sa sandaling ito? Saad ng sidhe sa mabalasik na boses. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin kay Betilda. Opo, Panginoon. At naroon ako sa inyo sa bawat segundo ng pagdaan ng panahon. Sagot naman ni Betilda. Nandyan ka dahil pinili ka naming manatili. Kung natuklasan nila ang pagbabago, hindi ka na magiging kapaki-pakinabang. Wika naman ng sidhe. Medyo nangamba si Betilda sa sinabi ng matandang sidhe kaya humingi kaagad siya ng isa pang pagkakataon na makabawi. Hindi na po mauulit, Panginoon ko. Pangako pa ni Betilda. Tumango ang sidhe. Tungkol sa Javier na ito, sa lalong madaling panahon ay pagsisisihan niya ang araw na narinig ko ang kanyang pangalan. Hayaan siyang malaman kung sino ang kanyang pinapagalit. Ipapadama sa kanya ang kapangyarihan ng makapangyarihang sidhe. Sigaw ng matandang sidhe. Lumipad dito ng mabilis sa ere at nagpunta sa kaharian ng Terabeda. Nadat na nitong nagpapainit ng katawan ng mga gwardiya nagbabantay sa drawbridge. Nilampasan niya ang mga ito at mabilis na pumasok sa isang bahay mula sa siwang ng bintana. Napahinto ang sidhe nang mapansing natutulog ang manggagamot na si Mang Rigor sa kanyang kama. Nagpaikot-ikot ito sa mukha ni Mang Rigor. Sandaling kinilatis ang itsura ng matanda bago siya nagtungo sa kwarto ni Javier. Tinaboy pa siya ni Mang Rigor sa pag-aakalang isang lamok lamang ang gumugulo sa kanya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Lumipad na ang matandang sidhe at pumasok sa silid habang natutulog si Javier sa kama. Subalit bago pa maitutok ng sidhe ang kanyang mahiwagang tungkod ay naramdaman kaagad ni Javier ang presensya nito. Napamulat ang mga mata ni Javier at nakitang nakatutok na sa kanya ang tungkod. Bzzz! Binaril ng sidhe si Javier gamit ang kanyang tungkod
Nakaiwas si Javier nang gumulong siya pababa sa kama. Tumama ang malakidlat na enerhiya sa headboard ng kama ni Javier at nawasak ito sa tindi ng energy beam. Kinuha ni Javier ang tungkod ni Tanya sa ilalim ng kama at tinutok ito sa sidhe habang binubuksan niya ang pintuan. Sumigaw ng malakas ang sidhe. Nataranta naman si Javier sa takot. Napaatras siya nang nakatalikod ngunit nawala ang kanyang balanse sa hagdan at bumagsak siya sa sahig. Binaril ulit ng sidhe si Javier habang ito ay nakatihaya sa sahig. Tss! Gumulong uli si Javier. Nakaiwas ulit siya sa pangalawang tira. Nagising si Mang Rigor sa ingay ng energy beam na kumalat sa buong bahay. Naabutan niya ang eksena. Tumayo kaagad si Javier. Lumipad ang sidhe sa paligid at nagpaikot-ikot, ngunit natapat ito sa isang istante kaya mabilis na tinutok ni Javier ang tungkod ni Tanya sa matandang sidhe. Tinamaan ni Javier ang mga bote nang makaiwas ang sidhe. Yumanig ang istante sa lakas ng impact at nahulog ang mga bote sa sahig, kasama na ang gayuma ni Prinsesa Amanda. Nabasag ang mga ito at nagkalat sa sahig ng pira-piraso. Umikot ang sidhe patungo kay Mang Rigor. Tinaboy niya ito kaya napunta sa bandang sala ang matandang sidhe. Tinutok muli ni Javier ang tungkod at bumaril. Sumabog ang sidhe nang tumama sa kanyang katawan ang malakidlat na energy beam. Nahati ng pira-piraso ang katawan ng sidhe at nawala na parang abo. Pagkatapos nito ay lumapit agad si Javier kay Mang Rigor na bakas sa mukha ang pagkalito. Meron ka pang extra, di ba? Tanong ni Javier tungkol sa pangontra ni Amanda ngunit umiling lang si Mang Rigor. Kinabukasan, sa araw ng kasal ay makikitang nakahiga pa rin si Amanda sa kanyang kama. Napatighay ito ng bahagya pagkatapos kumain ng mansanas, ngunit kapansin-pansin na parang wala itong gana at tila hindi masaya sa araw ng kanyang kasal. Nasa tabi niya lang si Betilda na inihahanda ang kanyang susuoting pangkasal. Nakangiti ito at halatang excited na sa kasal. Huwag mong isipin na naging masaya ako Halatang ako parang tila hindi makapaghintay sa araw ng kasal mo. Sa katunayan, kung ako mabibigyan ng pagkakataon, iaalay ko ang sarili ko sa kanya. Pakasalan niya lang ako. Nakangiting sabi ni Betilda habang inaayos ang gown na isusuot ngayon ni Prinsesa Amanda. Hindi naman siguro masamang ideya iyon. Wika naman ni Amanda. Ang alin? Pagtataka ni Betilda. Seryoso ako. Hindi ko siya mahal. Hindi niya ako naiintindihan. Siguradong hindi niya rin ako mahal. Pahayag pa ni Amanda. Nire-respeto ka niya. Sagot ni Betilda. Oo, at ganun din ako. Pero sapat na ba iyon para magpakasal kami? Tanong ni Amanda. Oo, syempre. Ako, sasabihin kong sapat na. Ibig kong sabihin, para saan nga ba ang pag-ibig? Nandito yun ngayon at wala na bukas. Kaya habang nandito pa, isakmalin mo na ang pagkakataon para ikay sumaya. Sa palagay ko, kailangan mo ng respeto. Yan ang bagay na tumatagal. At tandaan mo, ito ay isang nervyos lamang. Naiintindihan ko, kinakabahan ka lang, ngunit hindi mo dapat pakinggan ang sinasabi ng iyong puso. Sundin mo kung ano ang mas makakabuti para sa hinaharap. Ikaw talagang bata ka? Mahabang lintaya ni Betilda. Tinapik niya ang isang kamay ni Amanda na may hawak na mansanas bago umalis. Kumain na lang uli si Amanda ng mansanas upang maibsan ng kaunti ang kabag na nararamdaman. Samantala, tinatapos naman ni Mang Rigor ang muling paggawa ng pangontrang gayuma sa sumpa na nakuha ni Prinsesa Amanda mula sa matatandang sidhe. Sa pamamagitan ng modernong kagamitan ay nakagawa siya ng maliit na bote ng likido kung saan sa oras na mainom ito ni Amanda ay tiyak na mag-iinit ang kanyang katawan dahil sa mga sangkap na bulaklak na isinahog ni Mang Rigor. Paiinitin nito ang sidhe sa loob ng ilang minuto hanggang sa ang sidhe na mismo ang mapilitang lumabas sa katawan ni Amanda.
Ito lang. Tanong ni Javier. Tumango naman si Mang Rigor sabay sinishake ang maliit na bote. Salamat naman kung ganon. Wika ni Javier. Bueno, may isa pa. Paano natin ipapainom ito kay Amanda kung kasama niya madalas si Betilda? Tanong pa ng manggagamot. Huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan. Nakangising sagot ni Javier. Ilang sandali ang nakalipas, kumakatok na si Mang Rigor sa pinto ni na Amanda at Betilda. Ilang minuto siyang naghintay sa labas. Dinig niya ang pag-uusap ng dalawa sa loob ng kwarto, ngunit hindi niya gaanong naiintindihan ito. Di katagalan, bumukas din ang pinto. Bumungad kay Mang Rigor ang mapang-akit ng ngiti ni Betilda habang pumipitik-pitik pa ang eyelashes nito sa mga mata. Sandaling nagtitigan ng dalawa bago nagsalita si Betilda. Kamusta? Anong kailangan mo? Nangaakit na nakatingin si Betilda kay Mang Rigor. Kamusta din? Medyo nagtataka lang ako. Maaari mo ba akong bigyan ng sandali para makausap ka? Wika ni Mang Rigor. Abay, oo, syempre. Sabay pinatuloy si Mang Rigor. Huwag dito. Tayo lang dalawa sana. Doon tayo sa ilalim ng kastilyo. Sabay ngiti ni Mang Rigor. Napansin niya si Amanda na paikot-ikot sa sala na parang di mapakali at nababalisa. Sa ilalim ng kastilyo? Pagtataka ni Betilda. Isang napaka-pribadong lugar para sa ating dalawa. Paliwanag ni Mang Rigor. Hindi ako makalakad sa mga sapatos na ito, Betilda. Reklamo ni Amanda nang matapilok ito sa sala. Nakakapit ito sa mga haligi ng kama kaya hindi ito tuluyang bumagsak. Dahil dito, medyo nag-aalangan na si Betilda na sumama kay Mang Rigor sa ilalim ng kastilyo. Pasensya ka na. May inaasikaso akong importante. Tanggi ni Betilda. Nag-isip ng paraan si Mang Rigor. Maya-maya pa ay tinitigan niya ng malagkit sa mata si Betilda. Walang mangiistorbo sa atin. Maaaring wala na tayong pagkakataon para dito. Sabay kindat ni Mang Rigor, biglang nagningning ang mga matang mapupusyaw ni Betilda. Nakakagulat ka naman, Rigor. Ngunit nako, napakagandang sorpresa ito. Sige, pumunta tayo doon. Sang-ayon ni Betilda at kagatlabing sinara ang pintuan. Umikot lang ang mga mata ni Mang Rigor. Sasabay sana si Betilda patungo sa vault ngunit nagpaalam muna siya kay Amanda na may pupuntahan lang sandali. Tumango si Mang Rigor at umalis na. Habang naglalakad ay naiisip niya ang ilang nakakadiring eksena nila ni Betilda. Siguradong malalagot si Javier kapag pumalpak ang mga plano nila. Naunang pumunta si Mang Rigor sa ilalim ng kastilyo kung saan kanina pa naghihintay si Javier sa maliwanag na bahagi ng libingan. Nakatayo ito sa tabi ng puntod. Ang gwapo mo tignan. Perpektong pain ito sa kanya. Papuri pa ni Javier sa tiyuhin. Javier, makinig ka. Kung ito ay hindi gumana, tulungan mo ko agad kapag sa palagay mo ay mananaig na siya sa akin. Bilin ni Mang Rigor. Manonood lang ako at maghihintay na halikan ka niya. Biro pa ni Javier. Si Raulo kang bata ka. Ang sabi ko, iligtas mo ako, hindi panoorin. At pag nagtagumpay tayo, huwag na natin itong pag-usapan, maliwanag. Galit na wika ni Mang Rigor. Tumawa lang si Javier sabay tango. Di kalaunan ay may nauliningan na silang mga yabag sa di kalayuan. Sumenyas si Mang Rigor at nagtago kaagad si Javier sa likod ng bakal na pinto ng vault. Nagmamadaling pumasok si Betilda sa vault habang nakahawak ang mga kamay sa laylayan ng kanyang bestida. Kamusta, mahal ko? Oh, napaka-romantikong lugar naman ito. Alam mo bang napaginipan ko na ang sandaling ito? Nakangiting wika ni Betilda nang libutin ng tingin ng lugar.
Kita nito ang mga puntod sa paligid at mga sapot ng gagamba sa maliwanag na bahagi ng vault. Ako din. Sabay lunok ng laway ng matanda. Nangungulila na tayo sa panahong ito. Kailangan na natin ng... Napahinto si Betilda sa pagsasalita. Pananabik! Dugtong ni Mang Rigor. Napahagik-hik tuloy ng mahina si Javier sa sulok. Sumakit bigla ang tiyan niya habang pinipigilan niya na matawa. Sa wakas, tayong dalawa ay magiging isa na. Dumikit ng husto si Betilda at itinapat ang kanyang nguso sa labi ni Mang Rigor habang nakapikit. Bago pa ito dumampi ay tumakbo na palabas si Mang Rigor at mahiwagang nalock ni Javier ang gate nang umusal siya ng orasyon. Napatakbo si Betilda sa gate. Nagpumiglas ito sa rehas, ngunit hindi niya makayang tibagin ng puwersa ang bakal na tarangkahan. Nilabas ni Betilda ang mahabang dila ng palaka at dinilaan si Mang Rigor. Napuno ng laway ang kanyang muka. Nandiri naman si Mang Rigor at pinunasan ng laway na kumalat sa muka. Magsisisi ka, Rigor, kung sino ang nilalang na tinanggihan mo. Umiiyak na sabi ni Betilda. Ikaw nang bahala sa kanya. Wika ni Mang Rigor kay Javier, sabay kumaripas na patungo sa kwarto ni Amanda. Umusal ng isang spell si Javier para mas tumibay ang pagkakasara ng gate. Pagkatapos nito ay sumunod kaagad siya sa tiyuhin. Nataranta naman si Betilda kaya umusal din ito ng spell para buksan ang gate, ngunit bigo siya. Galit tuloy na kinalampag ni Betilda ang gate. Hindi niya kayang i-unlock ang pinto dahil sa malakas na spell ni Javier. Wag mo sasabihin ito, Javier. Yun ang napagkasunduan natin. Babala ni Mang Rigor nang masundan siya ni Javier. Sa kabila ng nangyayari ay iniingatan pa rin niya ang dignidad niya. Samantala, patuloy naman na kina-counterspell ni Betilda ang orasyon ni Javier. Ngunit kahit anong subok niya ay ayaw itong bumukas. Nawawalan na tuloy siya ng pag-asang makalabas sa vaults. Sa kabilang dako naman, kasalukuyang binabati ni Haring Argo ang mga panauhing dumalo sa kasal ng kanyang anak sa loob ng throne room. Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuti na lang at nandito kayo. Bati ng hari. Pumalakpak lang sa saya ang mga bisita. Dahil sa bugso ng galit ni Betilda ay nag-concentrate ito sa pag-usal at taimtim na sumambit ng makalumang spell. Marahan niyang itinapat ang kanyang mga kamay sa gate. Kasabay nito ay nanilaw ang kanyang mga mata. Lumitaw ang puting usok sa dulo ng mga daliri niya at binaril ang bakal na gate. Pinasabog ng spell ni Betilda ang gate mula sa mga bisagra nito. Kumalat ang makapal na usok sa paligid nang tumilapo ng gate sa dingding. Nagkalat ang maliliit na debris ng semento sa sahig nang lumabas si Betilda. Nagtatakbo ito palabas ng vaults at mabilis na nakaakyat sa hagdanang paikot. Nakuha mo na ang iyong sandata. Kapag lumabas ang sidi sa katawan ni Amanda, ay tiyak na hindi ito magiging masaya sa kanya madadatnan. Kaya hanggat maaari, tapusin mo na ito. Bilin ni Mang Rigor kay Javier habang sila ay naglalakad sa mahabang koridor papunta sa silid ni Amanda. Huwag ka mag-alala. Naisip ko na yan. Sagot naman ni Javier habang nakahawak sa mahiwagang tungkod ni Tanya. Ako muna harapin niyo! Boses ni Betilda sa likod. Napalingon sa likuran ang magtiyuhin at nagulat na makita si Betilda. Sumugod ito sa dalawa na parang una nung tumatakbo habang bumubondat-bondat ang malaking tiyan. Tinutok ni Javier ang tungkod. Zzz! Parang manikang tumalsik si Betilda ng ilang metro at napadapa sa sahig. Ngunit mabilis itong nakarecover at bumangon muli na parang hindi ininda ang atake. Binaril uli ni Javier gamit ang energy beam si Betilda. Lumipad si Betilda patungo sa pader. Napaigik ng bahagya si Betilda nang bumangga ang likod niya sa konkretong pader. Titignan ko kung hanggang kailan ko siya mapipigilan. Mas mabuting bilisan mo na.
Utos ni Javier, tumango naman si Mang Rigor at nagmadaling tumakbo papasok sa isang silid. Hinanap niya sa loob ng kwarto si Amanda. Napansin niyang gumagalaw ang kortina sa sulo kaya dahan-dahan siyang lumapit dito. Betilda? Matapos hawiin ni Amanda ang kortina, ngunit mukha ng manggagamot ang bumungad sa kanya. Ngumiti si Mang Rigor. Naglalakad si Amanda papunta sa mesita habang sinusuot sa leeg ang isang alahas. Ako lang ito. Wika ni Mang Rigor. Saan siya nagpunta? Kakasal na ako sa loob ng kalahating oras. Nakarinig si Amanda ng ilang electric popping at hiyawan sa labas ng silid. Bumaling si Amanda kay Mang Rigor. Anong ingay yun? Tanong pa ng prinsesa. Wala yun. Paghahanda lamang para sa iyong kasal. Nasasabik na kasi ang lahat, pero mukhang kinakabahan ka. Ani ni Mang Rigor. Nilapag ni Amanda ang alahas nito sa mesita. Medyo naguguluhan lang ako. Sabay upo ni Amanda sa dulo ng kama. Ganyan din ang inaasahan ng lahat. Pero tulad na naisip ko, dinalahan kita ng gamot para pakalmay ng iyong sarili. Inabot ni Mang Rigor kay Amanda ang maliit na bote. Napakabait mo. Binuksan ni Amanda ang bote ng tonic at humigop ng kaunti. Hindi ako makapaniwala na ito na talaga ang araw ng kasal ko. Wika pa ni Amanda. Pinakamahusay kung iinumin mo yan para mabilis sumepekto sa iyo ang gamot. Sundot pa ni Mang Rigor. Oh, talaga? Humigop muli ng konti si Amanda. Sana talaga nandito pa ang nanay ko. Saad pa ni Amanda. Malungkot itong yumuko. Subukin mo lang na ubusin yan para mawala ang nervyos mo. Tumabi si Mang Rigor kay Amanda na bakas sa mukha ang lungkot. Patuloy na pinipigilan ni Javier ang palakang nilalang na si Betilda habang ito ay kanyang binabaril ng tungkod ni Tanya. Paulit-ulit na bumabagsak si Betilda tuwing natatamaan ito ng energy beam, ngunit sa kapila ng kanyang natatamong pinsala ay nakukuha pa rin itong tumayo at makipaglaban kay Javier. Sa pang-siyam na tira ay bumagsak muli si Betilda. Bumangon itong galit, subalit nakatutok na sa kanya ang mahiwagang tungkod ni Tanya. Zzz! Ah! Tinamaan muli ng energy beam si Betilda. Tumilapon ito ng napakalayo at napasandig ulit sa pader. Bumagsak itong nakaupo sa sahig. Lumapit si Javier kay Betilda. Sinubukan pa ni Betilda na tumayo ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Javier. Pinaril niya ito gamit ang tungkod. Zzz! Nilamon ng buo ni Betilda ang malaking boltahe ng kuryente. Nang isay ang buong bahagi ng kanyang katawan at bumula ang kanyang bibig. Biglang sumabog si Betilda. Sa wakas ay napatay ni Javier ang palakang si Betilda sa pamamagitan ng napakalakas na beam. Pagkatapos nito ay naging gintong alikabok na lamang na bumuhos sa sahig si Betilda. Pumasok si Javier sa silid ni Prinsesa Amanda na handang labanan ang sidhing na sa loob ng katawan ng dalaga. Tiningnan siya ni Mang Rigor pagkapasok niya sa kwarto kasabay ng marahang senyas. Sinusubukan ko, pero ayaw talaga. Bulong ng manggagamot. Lumapit si Javier kay Amanda. Amanda, huwag ka mag-alala. Ito ay magpapagaan ng pakiramdam mo. Kinuha ni Javier ang bote. Kinurot ang ilong ni Amanda at ibinuhos ng buo ang potion sa kanyang bibig. Nahimatay si Amanda at biglang namilipit sa sakit habang ang sidhi ay pilit na lumalabas sa kanyang katawan. Tinutok agad ni Javier ang tungkod kay Amanda na umaalumpihit sa sakit at nangingisay sa kanyang kama. Maya-maya pa ay lumitaw ang figura ng sidhe sa mukha ni Amanda. Kasabay nito ay napasigaw sa sakit si Amanda nang lumabas ang sidhe sa bunganga niyang nakabukas mula sa anyo ng isang bughaw na liwanag.
Lumutang ito sa hangin na parang orb, sandaling nagpaikot-ikot sa ere at tila naghahanap ng malulusot ang butas sa apat na sulok ng kwarto. Mabilis na kumilos si Javier, itinutok niya ang tungkod at bumaril. Bzzz! Sumabog sa ere ang sidhe nang dumikit sa katawan nito ang buong energy beam. Mabilis itong tinapos ni Javier gamit ang lakas ng tungkod ni Tanya. Ilang sandali pa ay nagising rin si Amanda at naupo ito sa kama. Huwag ka mag-alala, Iha. Sa palagay ko, nahimatay ka lang sa sobrang nervyos. Palusot ni Mang Rigor. Nawalan ako ng malay? Pakiramdam ko, nabigyan ako ng kamanghamanghang pakiramdam. Ilang taon na akong hindi naging ganito kasigla. Pero nasaan si Betilda? Pagtataka ni Amanda, nagkatinginan tuloy si Mang Rigor at nagsenyasan sila ni Javier. Hahanapin namin siya. Sagot ni Javier.